Karil, ready ka na? Tanong ni Leslie na tulad niya ay nurse at Red Cross volunteer. Isa rin siyang combat medic na nasa reserve status. Kapag nagkukulang sa tauhan, isa siya sa mga ipinapadala sa iba't ibang kampo sa malalayong probinsya upang tumulong sa paggagamot ng mga nasugatan sa mga engkwentro. Bukod dito, 5 taon na ring nurse si Karil sa St. Patrick Medical Center. Isa itong ospital na katuwang ng Red Cross at Philippine Army. Kaya maaari siyang mag-crossover sa 3 ahensya kapag kinakailangan. Yun din ang naging daan para makapag-training siya sa military noon. Dahil sa pagiging achiever, gusto talaga niyang itry lahat ng mahihirap na trabaho. Baliwala sa kanya ang panganib kahit pang umuulan ng bala. At dahil Sabado ngayon, naroon sila sa Harrison Industries HQ. Hindi lang kasi volunteer work ang saklaw ng Red Cross. Nagbibigay rin sila ng mga first aid and emergency response training sa mga kumpanya bilang bahagi ng kanilang outreach and advocacy. Yes, ready na ako, sagot ni Karil. Okay, let's go. Nakangiting lumabas sila ni Leslie sa likuran ng kortinang pinagkukublihan ng mga taga-Red Cross. Nasa function hall sila ng nasabing kumpanya na ang pangunahing produkto ay mga protective gear, military uniforms, pati emergency shelters. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kaugnay ang Harrison Industries sa 2 ahensya. Silent partner ito ng Red Cross at Philippine Army. Good morning everyone. My name is Nurse Karil Villanosa. And I am Nurse Leslie. And we are your speakers for today's First Aid and Emergency Response Workshop. Sabay nilang wika sa mga participants ng training. So, una, bakit nga ba natin kinakailangan matuto ng first aid? Tanong ni Leslie sa participants. May isa namang nagtaas ng kamay. Yes, sir. Bakit po kailangan nating matuto ng first aid? Ulit nito. Binigyan ng isa pa nilang kasamahan ng mikropono ang Ginoo. Good morning po sa inyo. Mahalagang matutuhan ng first aid dahil ito ang unang tugon sa anumang uri ng aksidente o biglaang karamdaman bago dumating ang mga first responders. Sa pamamagitan ng first aid, maaari yung makapagligtas ng buhay ng tao. O kaya para hindi lumala ang anumang haharapin nating sakuna. Wow, that's on point, sir. Palakpakan naman po natin siya. Sabi ni Karil na sinundan naman ng palakpakan ng mga empleyado. Ang sunod pong katanungan, sino-sino naman po rito ang may kaalaman niya sa first aid? Tanong niya. Maraming empleyado ang nagtaas ng kamay. Ganoon din ang may-ari ng Harrison Industries HQ, si Mr. Brian Harrison. Ito ang nag-welcome sa kanila kanina kaya nakapagpakilala na sila sa isa't isa. Ang dami niyo naman po pala. Very good sa company niyo. Kudos din sa inyong mabait na boss na sa pagkakaalam namin ay hindi nagpapaliban ng ganitong klase ng training. Para nga naman ma-refresh kayo at may handa sa anumang emergency. At hindi lang naman po ang kumpanya ang magbe-benefit sa training na to. Maging kayo po mismo. Maaari niyong magamit ang natutunan niyo sa bahay o kahit nasaan man kayo. Sabi nga po, ligtas ang may alam, di po ba? Mahabang tura ni Karil. Nagtanguan naman ng mga participants bilang pagsang-ayon. Lumipas ang ilang oras na discussion at ilang basic training sa first aid. Naging masaya ang training nila, lalo pa't masunurin at palabiro ang ibang participants ng Harrison Industries HQ. Ngayon naman, kumuha po ng kapartner ang bawat isa. Dalawahan lang po dahil ituturo na namin sa inyo ang tamang pagsi-CPR. Isa to sa pinaka-importanting kasanayan ng first aid. Ito na ang last training natin ngayong araw. Sige na po, kuha na po kayo ng mga makakatuwang nyo. Sabi ni Leslie. Tumalima naman agad ang mga empleyado at kanya-kanya na ng pagpili ng partner. Si Leslie at Karil dapat ang partner. Kaso, lumapit kay Karil si Mr. Harrison. Yes, sir? Magalang niyang tanong sa CEO. Can you be my partner, Nurse Karil? I think mas matututo ang mga empleyado ko kung tayong dalawang gagawa ng CPR. I'll be your patient. Ngumiti pa ito sa kanya ng matamis, parang may kahulugan. Gusto sanang magtaas ng isang kilay ni Karil, kaya lang maraming nakatingin sa kanila. Ang totoo, kanina pa niya napapansin hindi humihiwalay ng tingin sa kanya ang lalaki, pero mas pinili niyang hitian na lamang to. Okay sir, pwede po bang pakialis ng coat niyo para hindi magusot o madumihan? Ihiga po kasi kayo sa sahig. Okay naman po siguro ang sleeves niyo na lang ang suot niyo, since kulay itim naman po yan. Anya. Okay, pero hindi mo mas okay kung magiging parang isang roleplay to? What do you think, Nurse Leslie? Kami ang magdedemo sa lahat pagkatapos sa kagagawin ng iba. Baling nito sa kasamahan niya. Good idea, sir.
Sige na, Karil. Mas magandang makita ng lahat ng real scenario para mas kapani-paniwala. Walang nagawa si Karil kung hindi ang huminga ng malalim. Okay sir, dito po tayo. Sumunod naman ng lalaki sa kanya sa likod ng kortina at habang ipinaliliwanag ni Leslie ang kanilang gagawin sa lahat, bumuo naman sila ng senaryo ng lalaki. Let's pretend that we are dating. Walang kaabog-abog na suwestyon ng lalaki na ikinabigla ng dalaga. Ho? Bakit? Masama ba? May magagalit ba? Tabingi siyang napangiti. Wala naman ho. Hindi naman masama ang naisip nyo. Kaya lang, bakit naman ho yan ang naisip niyong play, sir? Maganda naman Play lang naman. Bakit? Never been in a relationship ka ba? Sandaling natigilan si Karil at napatitig sa itim na itim nitong mga mata. Dinidiskartehan ba ako ng lalaking to? Huwag mo masamain ang sinabi ko. I was just asking, Nurse Karil. Alam ko naman ho. And yes, I've never been in a relationship. At the age of? 26, sir. Wow, that's odd. Bakit naman ho? Because you are beautiful, Nurse Karil. Wala pa bang nakapagsabi niyan sa'yo? Again, she was caught off guard. Hindi niya akalaing makakarinig siya ng ganoong papuri, lalo pat natitiyak niyang mataas ang standards ni Mr. Harrison pagdating sa babae. He's a silent billionaire, dahil hindi lang naman sa bansa kilala ang mga produkto ng kumpanya nito, maging sa Japan, Amerika at Europe din. Napakaswerte nga ng team nila at sila ang pinadala ngayong taon sa kumpanya nito. Marami kasing Red Cross volunteer ang nangangarap na makapag-training sa kumpanya nito at upang makita na rin ng CEO na bukod sa mayaman na ay gwapo pa. Alagang-alaga din ng kumpanya ang mga volunteers pagdating sa pagkain at iba pang kailangan nila habang nasa training sila. I guess wala pa. Sabi pa nito nang hindi siya sumagot. So let's continue with our skit. We'll pretend to be a couple. Siyempre sweet tayo tapos kunwari naglalakad tayo sa tabing dagat or park. Tapos hihimatayin ako. And you'll start what you need to do. Napatango na lang si Karil dahil wala na silang oras. Tinatawag na rin sila ni Leslie na magsimula na ng demonstration. Bakit kasi parang ang OA ng CEO ng Harrison? Gusto pa ay may dula-dulaan. Di naman sila makatanggi dahil ito ang CEO at nagpapunta sa kanila roon. Here, place your hand. Alok ng lalaki sabay araw ng siko nito sa kanya. Okay. And don't forget to smile, Nurse Karil. Paano sila maniniwala sa ipapalabas natin kung nakasimangot ka? Ha? I said smile. At ngumiti pa ito sa kanya ng matamis sabay kindat. Nawiwirdohan na talaga siya rito. Paglabas nila ng kurtina, nagpalakpakan ng lahat. Pagkatapos, nagumpisa na silang dalawa sa dula-dulaan. Tahimik namang nanood ang mga naroon. You know what, sweetheart? Kapag kinasal tayo, ibibigay ko ang lahat-lahat sa'yo. Umpisa ni Mr. Harrison. Gustong matawan ni Karil pero pinipigilan niya ang sarili. Sumakay na lamang siya sa drama nito. Talaga? Kahit pahilingin kong magkaroon ng aurora sa Pilipinas? Napakamot ito sa ulo at gusto na namang matawan ni Karil dahil para itong bata. Sweetheart naman, hindi ko naman kayang dalhin ng aurora borealis dito sa Pilipinas. Kung gusto mo, punta na lang tayo sa Iceland. Kung gusto mo pa, doon na lang tayo mag-honeymoon. Ha? Honeymoon, hindi mo ba alam ang ibig sabihin nun? Sweetheart naman, para kang high school. At umani yun ang tawanan sa buong paligid. Pulang-pula naman ang magkabilang pisngi ni Karil kaya madali niyang kinurot ang lalaki para makaganti. Nako, ikaw talaga? Kung ano-anong pinagsasabi mo, wala pa nga tayong isang buwan, honeymoon na agad ang iniisip mo. Manya ka ba? Oh, hindi Mahal na mahal lang kita kaya ako ganito, sweetheart. Muling natigilan si Karil. Bigla kasing bumilis ang timok ng kanyang puso. Idagdag pang ni hindi ngumingiti ang lalaki nang sabihin nito yon. Sus, halika na nga, umuwi na nga tayo. Sweetheart, totoong sinasabi ko, okay? I love you. Oo na, narinig ko. And? And what? Wala bang katugon? Nag-isip muna si Karil bago sumagot. I love you too. Oh, happy ka na ba? Yes, sweet. Hindi na natapos pa ni Mr. Harrison ang pagsasalita nito. Dahil pa kunwari na itong bumagsak sa sahig. Agad naman siyang lumuhod. Oh my God, sweetheart, anong nangyayari? Kunwari ay gulat niyang wika habang ang lalaki naman ay nagkukunwari pa rin hindi makahinga. Oh, hold on, tatawag lang ako sa 911. Inilabas ni Karil ang kanyang cellphone at kunwari nag-dial doon. Hello 911?
Hello, this is 911. How can we help you? Salo ni Leslie sa skit nila. Ito ang kunwaring kausap niya. Hello, emergency. Please help. My boyfriend is not breathing. He's unconscious. Calm down, ma'am. May ilan lang po akong katanungan. Saan po bang lokasyon ninyo, pangalan ng pasyente at edad? Kung may underlying condition po ba siya? Ano pong ginagawa niya bago siya mawala ng malay? Narito kami sa 167 Ermita Street, Barangay Poblacion, San Juan City. Tuloy-tuloy na ibinigay ni Karil ang lahat ng impormasyong hinihingi ni Leslie dahil yun naman talaga nararapat. Hurry, please. Our help is on the way, ma'am. Do you know how to do a CPR? Yes, I do. Mabilis niyang sagot. Kung ganoon po, pwede niyo po siyang i-CPR habang wala pang mga responders. Okay, I'll do my best. Lumuhod si Karil sa tabi ni Mr. Harrison at nagsimula sa tamang posisyon ng kamay. Nakapatong ang kanyang dalawang palad, nakalak ang siko, at diretsyong ibinaba ang mga braso. 1, 2, 3, 4, 5. Tuloy-tuloy ang bilang niya habang pinapakita sa mga audience kung paano gawin ang chest compressions. Umabot siya ng 30 compressions. Sinisiguradong pantay ang puwersa at rhythm. Pagkatapos, mabilis siyang tumungo sa susunod na hakbang, ang rescue breaths. Bahagya niyang iniangat ang baba ng lalaki gamit ang isang kamay, habang ang isa'y nakaalalay sa noon nito para itilt ang ulo pa atras. Open the airway. Bulong niya habang ginagawa ito. Pinisil ni Karil ang ilong ni Mr. Harrison, saka marahang binuka ang bibig nito. Saglit siyang tumingin sa audience na parang sinasabi niya sa mga ito na, "This is just a demo, guys." Pero seryoso pa rin ang mukha niya nang ibigay ang 2 rescue breaths sa CEO. Hindi naman niya inilapat ang bibig niya dito. Kunwari lamang ay nagdikit, for the sake of demonstration lang. 1 breath, 2 breaths. Pagkatapos nito, bumalik agad siya sa compressions. Nang kunwari ay wala pa ring response si Mr. Harrison, bumalik siyang muli sa pag-CPR. Muli niyang binilang ang compressions, steady at may pag-iingat. 1, 2, 3, hanggang umabot ng 30. Saka muling inilapit ang bibig niya sa bibig ni Mr. Harrison para sa 2 rescue breaths. Pagdating sa ikatlong ulit, napansin niyang parang may kakaiba. Biglang umisi ang lalaki. Iniangat ang muka at ngumuso kaya hindi na iwasang nagdikit ang mga labi nila. Natulala siya sandali at halos masa po ang dibdib dahil sa sobrang bilis ng kabog niyon. At kumindat pa ang loko. Ninakawan na nga siya ng halik. Dahil sa inis, mas diniinan pa niya ang pagpisil sa ilong nito upang hindi ito makahinga. Subukan mong kumilos ulit ng masama. Tingnan lang natin kung makahinga ka pa. Wow! Biglang bangon ng lalaki. Halos matumba pa. Okay, buhay na ako. Tumayo si Karil at salubong ang kilay. Next time, siguraduhin mong unconscious ka talaga, sir, para mas effective. Ginawa mo pa akong practice girlfriend, gusto mo lang naman atang mahalikan. Nagtaas ito ng 2 kamay, parang sumusuko pero ngiting tagumpay. Seryoso, Nurse Ganda. CPR yun? Parang heartbreak recovery session ah. Tumawa ang audience habang si Leslie na hawak ang mic ay napailing na lamang na natatawa. Eto na naman tayo sa live drama, CPR turned KDR, kilig during resuscitation. And that's how you do the CPR in real scenario. Let's give a round of applause to Miss Karil and Mr. Harrison here. Malakas na anunsyo ni Leslie na sinigundahan naman ng lahat. May ilang kalalakihan pa na naghiyawan na nasiyahan sa napanood. Teka lang, Nurse Leslie. Kami rin ba makikipag-mouth-to-mouth resuscitation? Paano yun? Lalaki ang kapartner ng iba sa amin. Yung iba naman matatanda na at may asawa na. Di bali sana kung magandang nurse din ang ka-CPR namin na gaya ni Nurse Karil. Saka hindi naman kami si Sir Bral para paunlakan na maka-CPR ang mga taga-Red Cross. Apila ng mga participants. Mukhang biglang nandiri sa mga nakuhang kapartner, kaya nagtawanan ng lahat. Hindi naman po inilapat ni Nurse Karil ang labi niya kay Sir Harrison, kaya okay lang na kahit sino ang partner niyo, wala pong mali siya yon. Kahit na, hindi pa rin maiiwasan yun. Medyo nakakailang at kadiri. Okay, ganit na lang. Back to basics na lang tayo. Individual practice na lang tayo using CPR mannequins. Walang halikan. Pero same pa rin ang gagawin niyo sa ginawang demonstration ni Nurse Karil kanina. Mas maigi pa nga, ma'am. Chorus na sabi ng lahat. Doon ay nilabas ni Leslie ang mga CPR mannequins na parang lifeless rescue unclones.
That's the beginning, sweetheart. Bulong ni Mr. Harrison kay Karil habang nagdidiskusyon ang mga participants kung sino ang mauunang mag-perform. Napakunot ang noon ng dalaga. Napatigil siya sa paghakbang patungo sa mga participants na i-guide niya. Ano naman kayang ibig sabihin ng lalaking to? Taas ang isang kilay na pinasadahan niya ito ng tingin. Gwapo nga ang lalaki. Halatang Pinoy na Pinoy dahil kayo manggi ito. Matangkad din ito, matangos ang ilong, hugis puso ang muka, may kakapalan na mga labi. Maayos sa pagkakaguhit ng makakapal nitong mga kilay. Makapal din ang buhok nito na naka-army cut. Instead of observing me, why don't you just ask? Naririto naman ako sa tabi mo. Pilyong sabi pa nito. Sir, please, naririto kami para sa request nyo, hindi sa kung ano paman. Makahulog ang wika niya. Pigil na huwag masapak ang lalaki. Kaninang-kanina pa kasi ito. Alright, pwede ko na lang bang malaman ang address mo? At bakit naman po? Isn't it obvious? I like you, Miss Karil. Nang ganun kadali? Why? May rules ba kung paano, kailan, saan at bakit mo nagustuhan ng isang tao? Pagak siyang natawa sabay ining. I'm not here to be the kind of person you're looking for, sir. Kasi kung ang purpose ng training na to ay para makahanap ka ng babaeng i-date, then nagkakamali kayo ng diskarte. Mas tamang sa dating app kayo magtingin. Or why not look around you? Basta, hindi ako. Mariing wika niya. And why not? Naglakad ito patungo sa kanya hanggang sa isang hakbang na lamang ang pagitan nila. Why not you, Nurse Karil? Sabi mo nga wala ka namang boyfriend at alam ko ring wala kang asawa. At paano niyo naman nalaman? Dahil wala kang suot na kahit na anong singsing. Paano kung itinago ko lang? Di sana may marka nang naiwan sa daliri mo, pero wala naman. At walang sabi-sabing kinuha nito ang kaliwang kamay niya at ininspeksyon yun. Wala talaga. Anito sabay tingin sa kanya. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Ayun na naman ang kakaibang pakiramdam na nagpapakabog sa dibdib ni Karil. Hindi niya maunawaan na kahit ang simpleng pagdidikit nila, kahit yung pagmamouth-to-mouth niya kanina ay tila natatak na sa kanya. Pati ang mainit at mabango nitong hininga. Ganoon din ang malalambot nitong mga labi ay tila ba naukit na sa kanyang isip. Wala sa sariling napalunok siya. Thinking of something else? Ngumiti pa ang lalaki. Bigla siyang natauhan at madaling kinuha ang kamay sa pagkakahawak nito. May trabaho pa ako. Tatalikod na sana siya nang muli itong magsalita. Don't worry, Nurse Karil. Kayang-kaya kong ipahalugog ang buong Pilipinas para lang muling makita ka. Gawain mo ba talagang diskartehan taon-taon ng mga volunteer nurse kapag may first aid training kayo? No, ngayon lang. Sa'yo lang. Yun ang huling narinig ni Karil bago niya ipagpatuloy ang pag-a-assist sa mga trainees nila. Nang matapos sila, hindi niya hinayaang makalapit pa sa kanya si Mr. Harrison. Kung may pagkakataon man, sinisiguro niyang may iba silang kasama para hindi ito makapangulit. At tahimik na lang siyang nanalangin na sana matapos na ang araw na yon. Dahil bukod sa gusto na niyang magpahinga dahil may duty pa siya kinabukasan sa ospital, gusto na rin niyang mawala sa paningin ng lalaki. Kahit pa may mumunting tinig sa isip niya ang tumututol doon. Ngunit ang kahilingan ni Karil ay hindi natupad dahil paglabas niya sa ospital kinabukasan, bumulaga sa kanya ang mukha ni Bryle habang patamad na nakasandal sa gilid ng sasakyan nito. Nakangiti ito sa kanya na muntik pang ikalaglag ng kanyang panga. Mas lalo kasi itong nagmukhang Adonis sa itsurang yun. Tapos, nakalilis pa hanggang siko ang manggas ng long sleeves nito. Ang sexy at ang hot nitong tingnan. Kaya naman, halos lahat ng makakita rito ay lumilingon o tumitigil. Hi, miss. Mabilis siyang tumalikod at walang sali-salitang naglakad pabalik sa loob ng ospital. Miss Karil! Miss Karil, wait! Habol sa kanya ng lalaki, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Ano ba kasing naisipan ng lalaking to at parang kabuting bigla na lang sumusulpot? Wala ba siyang ginagawa sa opisina niya? Bubulong-bulong niyang wika sa sarili. Ni wala pa sa ayos ang itsura ko. Kahit ang buhok ko parang alambre na. Tapos wala rin akong lipstick. Tiyak na namumutla ako. Gosh. Karil, hey! Tawag pa rin ito. Subalit mas binilisan pa niya ang paglalakad kaya hindi niya napansin ang nakasarang bubog na pintuan. Aw! Hiyaw niya sabay sapo sa nasaktang muka. Ang tanga mo naman, Karil. Nakakahiya. Hey, are you okay? Tanong ni Mr. Harrison na naroon na agad sa tabi niya.
Anong masakit sa'yo? Tara sa loob para magamot ka. Hinawakan siya nito sa braso. Pwede ba? Bitiwan mo nga ako. Ipinigsi ni Karil ang braso pero mahigpit siyang hawak ng lalaki. No, at huwag matigas ang ulo mo. Nurse ka kaya alam mo mangyayari kapag hindi ka kaagad natingnan. Inirapan niya ito. Huwag kang OA. Alam ko at kilala ko rin ang katawan ko. At para matigil ka na, wala akong ibang nararamdaman. Naalog lang ang utak ko but I'm fine, Mr. Harrison. So if you'll excuse me, uuwi na ako. Idinaan niya sa pagtatarayang hiyang kanina pa nararamdaman. Hiling niya rin na sana kainin na siya ng lupang kinitatayuan para wala na siyang alalahanin pa. Okay, let's go. Ha? Let's go, ihahatid na kita. Ikaw naman talaga ang pakay ko rito eh. Nagtaka kasi ako dahil hindi ka nakasama ni Nurse Leslie kanina sa second day of training sa company. Sabi nila may duty ka na raw sa ospital. Huwag ka na rin magtanong kung paano kita nahanap. Dahil pinilit ko silang sabihin sa akin kung saan ka nagtatrabaho. Tara na, hatid na kita. Akala niya ibibitawan na siya ng lalaki, pero pagsasalikupin ng pala nito ang kanilang mga kamay. Napatingin doon si Karil, pagkaway sa mukha nito. Para yatang may mali sa ginagawa mo. Hindi naman ako imbalido para alalayan. As I've said, okay lang ako. Narinig mo ba? Okay ka nga pero hindi mo naman nakikita ang dinadaanan mo. Kaya ka bumabangga sa kung saan-saan. Anong sinabi mo? Sinasabi mo bang bulag ako? Ha? Wala akong sinasabing ganyan. Ang sabi ko lang para hindi ka na madisgrasya pang muli, ganito, hahawakan na lang kita. Itinaas pa ni Braille ang mga kamay nila habang nakangisi. Mariing nagdikit ang mga labi ni Karil. Saan ba pinagliha ang isang to? Ubod ng kulit? Ang dami pang katwiran? Kainis. Oh, talaga? Baka naman hindi inis yan. Baka naman kinikilig ka na talaga, Karil. Pagtatalo ng isipan niya. Ano, tara na? Untag ni Braille at nag-umpisa na maglakad kaya napasunod na lang siya. Diretso siyang ipinagbukas nito ng pinto ng kotse. May pag-aalinlangan pa siyang sumakay roon. Saan ba ang bahay mo? Tanong nito nang makasakay sa driver's seat. Ibaba mo na lang ako dyan sa kanto sa sakayan ng jeep. Sagot ni Karil na hindi nililingon ng lalaki. Pakiramdam niya kasi tatraydo rin siya ng sarili niyang bibig kapag sinulyapan niya ito. Okay, sa bahay ko na lang tayo tutuloy. What? Mabilis siyang napabaling dito. Ayaw mong sabihin, di sa bahay ko na lang. Total, gusto ko rin namang masolo ka. You pervert. I won't buy that dahil kilala ko ang sarili ko. Kakain lang naman tayo tapos iuwi na kita. Yun lang. And I won't buy that either. Sa apartment ko na lang. At hindi nakaligtas sa kanya ang pagnisi ng lalaking makulit. Yun naman pala Kung kanino mo pa sinabi, di tapos ang usapan natin. Saan ba ang sa inyo? Sa Buendia sa may Taft Avenue. Tamang-tama na raw ng 3 kong kapatid na lalaki. Bibisita raw sila. Ipapabugbog kita sa kanila sa oras na kumilos ka na naman ng masama. Aba, okay yan. Mas advance ang meeting with your family. Sa susunod, ikaw naman na ipapakilala ko sa parents ko. At sino namang maisabi sa iyong papayag ako? Ako? Bakit? Hindi mo ba alam na kaya kong i-predict ang future? Ano naman ngayon? Para sabihin ko po sa inyo, na-predict ko ng ikaw ang future wife ko. Kaya araw-araw mo na ako makikita hanggang sa mapasagot kita. Wow ha, ang galing mo naman. Sinabi rin ba dyan sa prediction mo na kailanman ay hindi ako magkakagusto sa isang katulad mong manyakis? Umiling-iling ito bago nagsimulang magmaneho. Mahirap magsalita ng tapos, Karil. I can call you by your name, right? Since we're not really related to anything. But soon, you will bear my name. Hindi rin naman kita empleyado pero magiging asawa. So, you can also call me Braille. Pero mas gusto ko kung honey o sweetheart. Hindi nagpapatalong wika nito. Ewan ko sa'yo. Paingos niyang sagot. I should take that as a yes. So tell me, 4 kayo magkakapatid? Kami kasi 2 lang. Ako ang panganay tapos babaeng sumunod sa akin. Nasa Amerika siya ngayon, sa branch ng Harrison Industries doon. My parents, they're traveling back and forth to oversee our other businesses abroad. In fact, wala sila ngayon at nasa Europe. Hindi ko tinatanong. At hindi ko rin naman inoobligang pakinggan mo. But might as well do. Dahil magiging isang pamilya na rin tayo, soon. Ang lakas din ng tama mo, no? Nakainom ka ba? O nakatira kaya? Pangaasar ni Karil. Doon na lang niya idinadaan ang bumibilis na kabog ng kanyang dibdib. Iba kasi ang hatid na damdamin ng lalaki.
Para itong bagyo na bigla na lang dumating at ginulo ang maayos niyang mundo. That's absurd. Kailan man hindi ako tumira ng kahit na ano, okay? I'm clean. Clean na sa water. Ganun ako kaninis. Yes, I'm drinking but moderately. Hindi mo ako magagawang lasingin. Unless ikaw mismo ang lalasing sa akin. Pero alam mo ba ngayon palang nalalasing na ako, future wife? Ang lakas ng tama mo. At saglit siya nitong nilingon habang ngingisi-ngisi. Napairap siya. Baka naman malinis nga pero may sakit naman sa isip. CEO ka ba talaga? Bakit para kang tanga riyan? Pagkak itong natawa. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi niyan maapektuhan ng pagkatao ko. Lalo ng pagkalalaki ko. Alam ko, yan lang ang paraan mo para palayuin ako. But no, not gonna happen. Ang lakas nga kasi ng tama mo eh. Sapul na sapul ang puso ko. Eh bakit nga ba? We just met yesterday, and yet you're this persuasive. Hindi ka nakikinig ano? Sinabi ko na kanina na na-predict ko na ang future ko. At ikaw yun. Futurein mo ang mukha mo. Natawa ito. So ano nga, 4 lang kayo magkakapatid? Tapos lahat sila lalaki? Pumuntang hininga si Karil. Yes, at lahat sila nasa militar. Bakit ba kasi ang kulit mo? Wow, that's nice. Makulit talaga ako sa babaeng gusto ko. Ewan ko sa'yo. Gaya ng sinabi ko na sa military lahat ng kapatid ko, kaya mag-iingat ka at wag na wag magkakamali dahil natitiyak ko sa'yong hindi ka nila sasantuhin. Kahit pa ikaw ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang nilalang sa balat ng lupa. Pananakot niya na may halong katotohanan. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit achiever siya. Nakikipagsabayan siya sa 3 niyang kuya. Matatalino silang lahat at madalas ay nagpapagalingan. That won't happen. Gusto mo ngayon pa lang lumuhod na ako sa harapan mo para bukas kasal na agad tayo. Napailing si Karil. Ganito ka ba talaga? Ang alin? Na mayabang? Hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit may future bang hindi pinakakasalan? Ewan. Oh, sinagot ko lang naman ang tanong mo. Bakit pikon ka? Hindi ako pikon. Talaga? Oo nga, ang kulit. Bakit bumubukad ang ilong mo? Naningkit ang mga mata ni Karil. Kung gusto mo talagang pumunta sa amin, umayos ka. Dahil baka mamaya sa kasasagot mo bumaba ako rito. Okay, so next question. Nasaan ang parents mo? Nasa Batangas. Taga Batangas pala kayo. Kaya naman pala para ka laging galit. Hirit pa nito. Muli lang siyang napailing. Hindi ko alam kung totoo ka ba o ano. At saka, paano ka naging CEO sa ugali mong yan? Aba, kung hindi mo na itatanong, charm ko to. Pang-attract ko talaga to ng mga kliyente. Charmin mo ang mukha mo. Yung pagiging matabil at makulit mo? Attraction? Sinong may sabi at aalisan ko ng dila? Uy, harsh mo naman, future wife. Paano ka ba naging nurse kung sadista ka? Sadista ako sa taong makukulit at madaldal. Kagaya mo. At least may purpose ako. And I'm sure this is going to be exciting. Anito at sa pagkagulat niya, kinuha nito ang kamay niya at madali yung ginawaran ng halik. Saka sisipol-sipol na nagmaneho. Napasandal na lang si Karil sa kinauupuan saka mariing ipinikit ang mga mata. Nasisiguro niya, Bryle will be her constant headache from now on. Pagkatapos nga ng araw na yon, ang inaakala niyang dadaan na si Bryle sa butas ng karayom ay hindi nangyari. In fact, mabilis nitong nakapalagayan ng loob ang mga kuya niya na labis niyang pinagtaka. Noon lang nangyari yun, dahil lahat ng manliligaw niya noon, hindi pa nga natatapos ang isang araw ay hindi na agad nagpaparamdam sa kanya dahil sa takot sa mga kuya niya. But Bryle is different, at hindi niya maitago ang sayang nadarama. Kakaibang saya na hindi niya makayang pangalanan. He became consistent, a real man of his words, dahil sa loob ng 2 linggo, wala itong palyang bumibisita sa kanya at dinadala siya sa kung saan-saan. Subalit ang hindi maintindihan ni Karil, bigla na lang itong naglahong parang bula, ni walang pasabi, para siyang nag-ghost. Hanggang sa nainis na siya kahihintay at mas pinili na lang na ituon ang atensyon sa trabaho at pag-volunteer sa Red Cross at Combat Medic. Pagkalipas na 3 buwan ay napadpad si Karil sa Bicol bilang isa sa mga Combat Medic na kade-deploy pa lamang. Higit 6 na buwan na rin kasi ang enkwentro roon ng mga NPA at militar, kaya't nangangailangan ng dagdag na mga tao ang Combat Medic Unit. All medical team, proceed to the landing area now. I repeat, to the landing area.
Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tinig na yon sa mga speaker na nakapalibot sa buong Camp Elias Angeles sa Pili Camarines Norte sa Bicol. "Karil, bilisan mo!" ani Leslie. Isa rin to sa mga volunteer na ipinadala naman ng Red Cross. "Andiyan na!" Bitbit ang medical bag na kulay pula ay tuloy-tuloy siyang lumabas ng barracks na tinutuluyan. Patakbo siyang lumapit sa mga kasamahan. Naka-camouflage uniform siya at may armband na kulay pula na may tatak ng Red Cross bilang pagkakakilanlan. Ilang sandali pa ay sabay-sabay silang nagtakip sa kanilang mga muka nang unti-unti nang lumapag ang tatlong chopper. Sakay niyon ang mga nasugatan sa engkwentro. Medyo malala sa araw na yon dahil may mangilan-ngilan din siyang naririnig na mga pagsabog sa bundok kung saan nagaganap ang bakbakan. Nang makalapag ang chopper, isa-isa silang lumapit sa mga sugatang militar. May mga nakahanda na ring stretcher para sa mga grabe ang tama. "Private Villanosa, dito!" Sigaw ni Dr. Hidalgo. "Yes, Doc." Madaling lumapit si Karil sa ikatlong chopper. Bahagya siyang napatigil nang makita ang sugatang katawan ng isang sundalo. Naliligo ito sa dugo. May ilang tama ng bala sa katawan at kung hindi siya nagkakamali, ay naabot ng granada ang hita nito, base na rin sa tinamo nitong sugat doon. "This is serious. We have code black. Code black!" Malakas na wika ni Dr. Hidalgo sa mga naroon. "Give me bandages. Hurry!" Inilahad sa kanya ng doktor ang dugoang kamay habang patuloy na kinakapa ang pulso ng sugatang sundalo. Walang inaksayang sandali si Karil at kinuha ang hinihingi nito. "Heto na, Doc." More bandages and saline solution. Quick!" "Ito na po." Gunting! Medical tape!" Lahat ng yon, alerto si Karil. Dahil trained siya sa ganoong sitwasyon, sanay siya sa mabilis na mga kilos. "He was stable for now, but he needs to be transferred to a big hospital in Manila. Hindi magagaranti ang buhay niya kung dito lang siya sa Bicol area dadalhin." Turan pa ni Dr. Hidalgo nang biglang lumapit sa kanila si Major Gonzales. "How is he, Doc?" tanong ni Major. "Kapag hindi siya nadala sa malaking ospital ora mismo, hindi na siya aabutin ng ilang oras. Base sa mga tama niya na ang iba'y walang exit wounds, nangangailangan siya ng agarang operasyon. Lalo na to ang tama niya sa may bandang dibdib, Major." Paliwanag nito. "Damn it!" Bulalas ng Major bago tinungo ang piloto. May mga sinabi ito bago bumalik sa kinaroroonan nila. "We need to bring him at the hospital right now, bago pa ako mawalan ng trabaho." Napakunot ang noo ni Karil sa narinig. Ano namang ibig niyang sabihin? Gaano ba ka-importante ang taong to? Tanong niya sa isip at tiningnan ang muka ng sundalo. Marungis ito. May tila mga guhit na uling ang muka. May mga dugo rin na natuyo na kaya hindi niya ito makilala. Pero parang familiar to. Hindi lang niya maalala kung saan ito nakita. "Dr. Hidalgo, Private Villanosa, can you accompany Mr. Harrison in Manila?" Tarantang tanong ni Major Gonzales. Parang nasabugan naman ng bomba si Karil. Bigla rin ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib pagkarinig sa apelidong yon. "Mr. Harrison?" Muli siyang napalingon sa lalaking sugatan. Nanlaki ang mga mata niya nang tuluyan itong makilala. "Yes, Private Villanosa. He's a reservist. At isa siya sa mga na-volunteer na tumulong sa walang tigil na putukan dito sa Bicol. He's been here for almost 3 months now." Paliwanag pa ng Major. "Oh God." Bulalas niya sabay tutob sa bibig. Nangingilid na rin ang mga luha niya. "I don't have time to question you right now because this is a life and death situation. Understood?" Anang Major nang makita ang reaksyon niya. "Yes, Major Gonzales. I'll go with him." "Then go. His life is important, kaya sa mga kamay ninyo ni Dr. Hidalgo ko isasalalay ang lahat-lahat. Itatawag ko na rin kaagad to sa ospital at sa pamilya niya. Yung ibang mga kasama niyo ang bahala sa ibang nasugatan. Si Mr. Harrison ang may pinakamalalang tama kaya kailangan niyo siyang samahan." "Understood, sir." Sumaludo pa si Karil dito. "Good. Tara na, Private Villanosa." Ani Dr. Hidalgo sa kanya. Tumango naman siya at lumulan na ng chopper. Pagkatapos, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Bryle. "I'm here beside you. Kailangan mong lumaban, Bryle." Bulong niya habang umaangat ang chopper na sinasakyan nila. Sa mismong St. Patrick Medical Center dinala ang binata. Agad na lang ini-endorse sa mga sumalubong sa kanilang medical team ang lalaki. Subalit hindi rin naman agad siya nakabalik sa kampo dahil wala pa raw doon ang pamilya ni Bryle. Kaya siya muna ang binilinan ni Major Gonzales na mag-asikaso rito.
Although may verbal approval na rin naman daw sa pagitan ng pamilya nito at ospital para agad itong maoperahan. Paikot-ikot si Karil sa labas ng operating room habang naghihintay. Mas pinili niyang manatili roon kaysa samahan si Brian sa loob sa kadahilanang nakadarama siya ng takot. Kauna-unahang beses ito na nangyari sa buong buhay niya. Noon, kahit umuulan ng bala ang paligid ay sinusuong niya. Pero iba sa mga sandaling to. Para bang kapag may nangyaring masama sa lalaki, ikamamatay niya. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka na nakapagpakita sa akin noon? Pero bakit hindi ka man lang nagsabi? Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Litong tanong ni Karil sa sarili. Bukod kasi sa kalagayan ng lalaki, hindi rin niya maiwasang isipin ang mga nangyari sa kanila noon at ang biglaan nitong pagkawala. Aminin man niya o hindi, si Brian pa lang ang nagbigay sa kanya ng ganoong atensyon. Na para bang siguradong-sigurado talaga ang lalaki na magiging sila. Nasanay na rin siya na palagi itong kasama, kaya nasaktan din siya nang bigla itong nawala. Pero mas masakit pala itong makita sa ganitong kalagayan. Quick! Type AB! 5 bags! Sigaw ng tinig mula sa loob nang bumukas ang operating room. Napatigil si Karil sa paglalakad at napatingin sa kasamahan. Che, anong nangyayari sa loob? Kagyat itong tumigil. He's losing a lot of blood. He needs an immediate blood transfusion. But he's fine. He will be okay, right? Huminga ito ng malalim. I can't tell you anything right now, Nurse Karil. Alam mo may patakaran tayo at wala rin ako sa posisyon para bigyan ka ng iba pang impormasyon bukod sa aktual na nagaganap sa loob. I know, I understand. Tumango ito at madaling tinakbo ang pasilyo patungo sa blood bank ng ospital. Naiwan si Karil na napaupo na lamang sa waiting area dahil sa panlalambot ng mga tuhod. Diyos ko, huwag niyo naman po sanang iadya na may mangyaring masama kay Brian. Mangiyak-ngiyak niyang dalangin bago itinuon ng ulo sa dalawang kamay. Mahigit 8 oras na ang nakalilipas at ilang beses na rin naglabas-masok ang mga kasamahan niya sa operating room. Ngunit hindi pa rin tapos sa mga ito. Alam ni Karil ang sitwasyon ni Brian at natitiyak niyang mas matagal pa roon ang operasyon nito. Kaya mas natakot siya sa maaaring kahinatnan ng lahat. Where's my son? Where is he? Hysterical ang tinig na iyon ng isang babae sa di kalayuan. Nang bumulaga sa kanyang harapan ng dalawang pareha ng parehong may edad na, agad niyang natiyak na ito ang mga magulang ni Brian dahil na rin sa pagkakahawig ng binata sa ginang. Please someone tell me what's happening inside. Hysterical na wika ng ginang sabay yakap sa asawa. Hush darling, matapang ang anak natin. Hindi niya tayo iiwan, okay? Sabi naman ng may edad na lalaki. Marahang tumayo si Karil at lumapit sa mga ito. Excuse me po. Kayo po ba mga magulang ni Brian? Parehong napabaling sa kanya ang dalawa. Hindi nakaligtas sa kanya ang panlalaki ng mga mata ng ginang bago ito napatingin sa asawa. Karil? Anang ginang nang muli siyang balingan. Napakunot ang noon niya. Bakit niyo po ako kilala? Oh God! Sa halip niya sumagot ay niyakap siya ng mahigpit ng ginang. Alanganin gumanti siya ng yakap dito. So it's true. Anang ginang nang pakawalan siya. Ang alin po? Napakakasalan ka ng anak ko. Ho? That's what he told us when he showed your picture to us, right darling? Binalingan ng ginang ang walang imik na may edad na lalaki. Yes, iha. Yun ang sinabi sa amin ni Bral bago siya pumunta ng Bicol. In fact, nakaredy na ang lahat. Teka ho, hindi ko ho kayo maintindihan. Litong wika ni Karil. What do you mean? Hindi ba magkasintahan kayong dalawa? Napatingin siya sa makapinid na pinto ng OR. Ang takot at pag-aalalang namamahay kanina sa kanyang dibdib ay biglang naglaho. Parang gusto na lang niyang pumasok doon at sigawan ng lalaki para magising ito at makapagpaliwanag. Iha? Untag ng ginang sa kanya. Isang pilit ng ngiti ang ipinaskil ni Karil sa kanyang mga labi bago hinarap ang mga to. Nararamdaman niyang mababait na tao ang dalawa, kaya alam niyang mauunawaan siya ng mga ito. Pasensya na po kayo pero nagkakamali po kayo. Hindi pa po kami magkasintahan ni Brian. Ang totoo po, nanliligaw pa lang siya sa akin bago siya maglaho. Ngayon ko lang po ulit siya nakita at sa ganitong sitwasyon pa. Paliwanag niya. Oh my person. Napasa po sa bibig nito si Mrs. Harrison. Well, now you know, iha. Singit ni Mr. Harrison. At tiyak na magrereklamo ang batang yun kapag nalaman niyang pinangunahan namin siya. Pero naisip ko rin,
Kaya siguro sabi niya noong tawagan niya kami. Hindi niya raw ipinalam sa'yo ang kanyang balak dahil ayaw niya raw na mag-alala ka pa. Alam mo na rin sigurong walang signal sa kinaroroonan nila sa Bicol. Kaya nga ni minsan ay hindi niya rin kami nakontak. Tapos ganitong balita ang matatanggap namin mula sa superior niya. Malungkot na kwento pa nito. My husband is right, but I assure you, Iha, mahal na mahal ka ng anak ko. Kwento pa niya, the first time he saw you was also the very first time he was stunned in front of a woman. At sabi niya rin na ikaw raw ang tipo ng babae na hindi basta-basta nakukuha sa madaling salita, na hindi nasisilaw sa kahit na anong yaman sa mundo. Kaya nararapat ka raw na pag-alayan ng tapat na pagmamahal dahil nakikita niya raw na mabuti kang tao at matulungin sa kapwa. Segunda naman ang ina ng lalaki. Hinawakan pa nito ang kamay niya at pinisil. Napangiti na lang siya. Totoong ngiti na. Makulit nga po ang anak niyo at hindi ko rin maintindihan kung bakit parang siguradong sigurado na siya sa kanyang mga sinasabi. Anya, he's very serious about you. Kaya nga ang balak niya kapag natapos ang misyon niya sa Bicol ay ayayain ka na niyang magpakasal. Yun naman pala hindi pa pala kayo. Tapos hindi pa pala siya nagpaalam sa'yo na aalis siya. Napailing-iling si Mrs. Harrison. Parang hindi mo naman kilala ang anak natin, honey. He's always one step ahead. Palaging may nakahandang plano. At alam kong hindi lang yun iisa. Makahulog ang wika ni Mr. Harrison. Yeah, you're right. Segunda ng asawa nito. Sige po, Mr. and Mrs. Harrison. Mauuna na po ako. Babalik pa po kasi ako sa kampo dahil kailangan nila ng tao roon. Paalam na niya sa dalawa. Agad-agad? Hindi mo ba hihintaying matapos ang... Hindi yun na natapos ni Mrs. Harrison ang sinasabi nito dahil biglang bumukas ang pinto ng OR at idulawan niyon ang lalaking surgeon na na-assign kay Bryle. Mr. and Mrs. Harrison? Anito nang lapitan ng dalawa. Yes, kami nga. Kumusta ang lagay ng anak namin? Agad na tanong ni Mrs. Harrison. For now, he's out of danger. Oh, thanks God. Napahikbi ang ginang na agad namang niyakap ng asawa. Si Karil naman ay nangilid din ng mga luha. Kahit papaano, nakahinga siya ng maluwag. Hindi pa po tapos ang operasyon sa iba pa niyang tama ng bala sa katawan. But we already extracted the bullet on his chest. Gusto ko rin nung sabihin na ihanda na ninyo mga sarili niyo. His injured thigh may take time to heal. Kailangan ho siyang i-therapy after all of this. Imperma ng surgeon. Natigilan ng mag-asawa. Ganoon din si Karil. Anong ibig niyo sabihin, Doc? Agad niyang tanong. Meaning to say that he can't walk for the meantime. But through therapy, he will. Basta makipag-cooperate lang siya at lakasan ng loob. Sabay-sabay silang napabuntong hiningang tatlo. Saka na ho siguro namin po problemahin ang bagay na yan. Ang mahalaga ho sa ngayon ay buhay ang anak namin at nagpapasalamat ho kami sa inyo. Ani Mr. Harrison. Hindi ho ako ang dapat niyong pasalamatan. Kung hindi dahil kay Dr. Hidalgo at Nurse Karil, baka ho hindi na siya umabot dito. Isa pa ho, tungkulin namin magligtas ng buhay sa abot ng aming makakaya. Yun lamang at bumalik na sa loob ng OR ang surgeon. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanilang tatlo bago niya muling hinarap ang mag-asawa. Paano po, tutuloy na po muna ako. Paalam ni Karil sa mga to. Ngumiti sa kanya si Mrs. Harrison at muli siyang niyakap. Thanks, Iha. Thank you for saving our son. Basag ang tinig na wika nito. Wala pong anuman. Isang team po kami nagligtas kay Bryle. Gaya po ng sinabi ng surgeon niya, tungkulin po namin ang magligtas ng buhay. Tugon niya. Still, malaki pa rin ang pasasalamat namin sa inyo. Lalo na sa'yo. Sabi nito. And we hope na hindi itong huli nating pagkikita, Iha. You'll be part of our family in the future. Singit ni Mr. Harrison. Kahit papaano ay napangiti si Karil sa tinurang yon ng may edad na lalaki. Sa inyo po pala nagmana si Bryle. Pareho po kayong malakas ang fighting spirit. Anya nang kamawala sa pagkakayakap ng ginang. That runs in our blood, Iha. Kaya kahit love at first sight pa yan, o kahit ano pang klase ng paliwanag ang nangyari sa inyo ng anak ko noon. Basta may pag-ibig, wala kang maririnig na pagtutol sa amin. Because seeing you in person, I definitely knew that my son chose the best of the best. The rarest among the gems out there. There's no need for much talking. O kahit ang sinasabi nilang knowing your soon-to-be daughter-in-law, best before allowing her to be part of your family. Sa ginawa mo pala ngayon sa anak namin,
Napatunayan ko na agad na may pagpapahalaga ka sa buhay ng kapwa mo. And with that, I truly admire you the most. Tuloy-tuloy na wika ni Mr. Harrison. Salamat po. I'll go ahead na po. Tutulong pa po ako sa mga kasamahan ko. Kiming tugon niya. Siya, sige na iha. Alam namin kailangan ka pa nila sa kampo. Ewan ko ba sa inyo ni Bryle at ang hilig niyo sa delikadong trabaho. Pero wala naman kami magagawa kundi suportahan kayo. But please be safe, okay? Bilin pa ni Mrs. Harrison. I will, ma'am. Oh, drop the ma'am thing. Just call me Tita Faye and my husband, Tito Luis. Mas lumapad ang pagkakangiti ni Karil. Okay po, tita, tito. Tutuloy na po ako. Pagkatapos magpaalam, may isa pang lingon ang ginawa ni Karil sa pinto ng OR. I know you'll get through this, Bryle. I know because you're brave and you have a strong fighting spirit. And I believe everything that your parents say. Kaya kung gusto mong matuloy ang mga pinagsasasabi mo, babangon kang muli at kukulitin ako. And don't worry, hihintayin naman kita, pati ang mga paliwanag mo. This time, totoong maghihintay ako. Anya bago tuluyang umalis. Isang buwan mahigit ang matuling lumipas, at sa loob ng mga araw na yon, ni minsan ay hindi nakalimutan ni Bryle si Karil. Palagi itong laman ng isip niya. Gustuhin man niya itong kamustahin sa mga magulang nito, pero inaabot naman siya ng hiya. Kaya nang malaman niyang humupa na ang sagupaan sa pagitan ng mga militar ng grupo at militar, tuwang-tuwa siya nang sabihin ng superior nila na tapos na rin ang misyon nila roon sa Bicol. Bakit pakiramdam ko, aalis ka na lang bigla nang hindi nagpapaalam sa akin? Napalingon siya sa nagsalita. Kuya Ken! Anya at madali itong nilapitan sa kaniyakap. Na-assign din doon ang kapatid niya, habang ang dalawa naman niyang kuya ay nasa Mindanao. Gusto ko na lang talagang isipin na miss mo na siya. Sabi pa nito bago ginulo ang kanyang buhok. Kuya, pinalis niya ang kamay nito. What? Totoo naman ang sinasabi ko. Miss mo na si Harrison. Yun ang tawag ng kanyang mga kapatid kay Bryle. Noong dumating lang ang kuya Kenya roon, doon niya nalaman na kaya pala magkakasundo agad ang apat dahil alam ng mga itong reservist si Bryle. Hindi ha? Ay sus, tanggi pa talaga. Sige na, ipagpatuloy mo na ang pag-iimpake. Huwag mo rin kalilimutang sabihin sa kanya kapag nagkita kayo na huwag niyang kalilimutan ng bayad niya sa amin. Lalaki sa lalaki ka mo ang usapan. Napailing na lang si Karil. Naikwento rin sa kanya ng kapatid na ibinilin pala siya ni Bryle sa mga ito bago ito magtungo roon sa Bicol. Wag na wag daw siyang padadapuan sa kahit na sinong lamok. Natatawa na lang talaga siya sa kakulitan ng binata. O diba, natatawa ka? Wag na wag mo nang pahirapan si Bayaw. Nakita mo naman na ang pinagdaanan niya at para sa akin, isapat na yun para patunayang isa talaga siyang lalaking may prinsipyo at tapat kung magmahal. Hindi lang sa bayan, kundi sa'yo rin. Bayaw ka dyan. Sige na, wag mo na akong istorbohin. Kung ano-ano pa ang sinasabi mo eh. Taboy niya sa kapatid. Oo na, basta kumusta mo na lang kami ni na kuya sa kanya. Yun ay kung magkikita nga ba kami. Sagot niya sa isip bago tumango sa kapatid. Oo na, sige na, labas. Madali namang sumunod ang kuya Kenya. Pagkalabas nito, napaisip siya. Naroon pa kaya siya sa ospital? Paano kung wala na? Pupuntahan ko ba siya sa kanila? Ang lahat ng mga tanong na yon ay agad ding nasagot pagdating niya ng Maynila. Nang pumasok siya sa trabaho kinabukasan. Karil, kanina ka pa hinahanap ni Miss Ann. May sasabihin daw sa'yo. Ani Che, ang kasamahan niyang nurse na naging assistant noong operahan si Bryle. Ang tinutukoy naman nitong Miss Ann ay ang kanilang head nurse. Sige, salamat. Ngumiti siya rito bago nagtungo sa opisina ng head nila. Mahinang katok ang kanyang ginawa. Come in, anang superior niya. Good morning, ma'am. Pinapatawag niyo raw po ako? Tanong niya rito nang makapasok. Yes, Karil. Kilala mo naman siguro si Mr. Harrison, hindi ba? Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Opo, ano pong tungkol sa kanya? Yun sana ang una niyang aalamin sa umagang yon, pero mukhang hindi na niya kailangan gawin pa. Mr. and Mrs. Harrison personally requested you to be their son's personal nurse. Alam na alam mo kung ano ang nangyari at kung ano ang kalagayan niya ngayon. They said that they badly needed you. Bakit daw ako? Hindi ko rin alam. Kalalabas niya lang ng ospital noong nakaraang linggo at kasama niyang umuwi ang personal nurse na inirekomenda ko. Ngunit sabi ng mag-asawa at kabilin-bilinan din nila na kapag pumasok ka ulit sa trabaho,
Sabihin ko raw agad sa'yo na ikaw talaga ang gusto nilang mag-alaga sa anak nila. Paliwanag nito. Huminga siya ng malalim. Sige po, kailan po ba ako magsisimula? Ngayon na rin. In fact, tumawag sila kanina nang malamang papasok ka na ngayon. Kaya nasa labas na rin ang sundo mo. Napakamot siya sa ulo. Mukhang hindi po talaga pala ako pwedeng tumanggi. Natawa naman to. I don't exactly know what they're thinking. Pero naalala ko lang na dati ka na rin nag-volunteer noon para magbigay ng first aid and emergency response training sa kumpanya nila. And I think you've made an impression kahit one day ka lang naging trainer doon. Nako, kung alam niyo lang po, hindi lang po yun ang nangyari. Sa loob-loob niya. Anyway, sige na at alam ko mag-i-empake ka pa ulit. Sige po. Pagkalabas niyang muli sa ospital ay may lumapit sa kanyang may edad na lalaki. Ma'am, kayo ho ba si Miss Karil? Magalang nitong tanong. Ako nga ho. Ako po pala ang pinadalang driver ni Mrs. Harrison. Ipinapasundo niyo ho kayo. Sinabi nga ho sa akin ng superior ko. Dito ho tayo. Iginiya siya ng driver sa nakaparadang kotse. Pagkasakay nila ay agad siya nitong tinanong. Dediretso na ho ba tayo sa mansyon? Sa apartment ko ho muna. Kailangan ko ho kasing kunin ng mga gamit ko. Sinabi ni Karil ang address niya. Doon naman nga sila dumiretso. At habang nasa daan ay nagkukwentuhan sila. Ako nga pala si Mang Tonyo. Matagal na akong driver ng mga Harrison. Pakilala nito sa sarili. Ganoon ho ba? Kamusta naman ho si Sir Bryle? Nako, ayun ho. Buhat nung iuwi siya ni na Ma'am Fe at Sir Luis. Palagi na lang hong bugnutin. Palagi rin hong nagkukulong sa kanyang sirid at ayaw lumabas. Kapag naman ho kinakausap, kung hindi bulyaw ay sisigawan ka. Napakunot ang kanyang noo. Totoo ho ba sinasabi niyo? Kasi sa pagkakaalam ko, hindi naman siya ganyan. Siguro ho, dala na rin ang nangyari sa kanya. Alam niyo naman ho, hindi siya makalakad ngayon. Ayaw nga ano nga yun? May sinabi ho sila eh. Therapy ho? Ayun, natumbok niyo, Nurse Karil. Baka ho naninibago lang, lalo pat hindi siya sanay na bawat kilos niya ay may nakaalalay sa kanya. Yun na nga ho siguro ang dahilan. Nagpatuloy pa sila sa pagkukwentuhan hanggang sa makarating sa mansyon ng mga Harrison. Doon dinala ang binata sa halip na sa bahay nito dahil nga wala namang magtitingin dito. Iha, it's great seeing you again. Salubong sa kanya ni Mrs. Harrison. Again, she hugged her without hesitation. Same here po, tita. Anya bago ko mawala sa pagkakayakap nito. Tara na sa loob, iha, at marami akong ikukwento sa'yo. Hinila siya ni Mrs. Harrison sa braso. Nagpaubaya naman siya hanggang makarating sila sa sala at sabay silang naupo sa sofa. Alam mo, iha, masayang masaya ako na narito ka na. Kahit papaano ay makakahinga na ako ng maluwag. Ano ho bang nangyari? May nabanggit na ho sa akin si Mang Tonyo pero hindi pa naman ho klaro ang lahat. Wika ni Karil. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito at hindi nakaligtas sa kanya ang pangingilid ng mga luha ng ginang. Tita, ayos lang po ba kayo? Agad niyang ginagap ang kamay nito. Pinunasan nito ang gilid ng mga mata. Honestly, iha, I'm not fine. And yes, Tonyo's right. Medyo nag-iba ang ugali ni Bryle at alam namin na epekto to nang nangyari sa kanya sa Bicol. Paano ho ang magiging therapy niya? Although may ilang araw pa naman po bago magsimula yon. At sigurado rin po akong kailangan niya magpatingin sa psychologist dahil sa traumang inabot niya. Mahinong iha, kaya nga nagpapasalamat akong dumating ka na. I'm sure makikinig siya sa'yo. Paano po kung hindi? Then do every means that you know para lamang mapasunod siya. Wala akong pakialam kung sigawan mo siya at awayin. At kapag naman ikaw ang inaway niya at sinigawan, sabihin mo agad sa akin dahil ako mismo magdidisiplina sa kanya. Matigas nitong wika. Si Karil naman ang napabuntong hininga. Sige po, tita. I'll do my best para maibalik po siya sa dati. Thanks, iha. Seeing you here in our mansion makes it feel like you really belong here. At alam ko, hindi nagbabagong pagtingin ng anak ko sa'yo. Tulungan mo kami. Tulungan natin si Bryle, iha. Ngumiti na lamang siya rito. Ayaw niyang paasahin ng sarili. Lalong ayaw niyang paasahin ng ginang. Ang tangi lang nasa isip niya sa mga sandaling yon ay maibalik ang lalaki sa dati at i-motivate ito na magpa-therapy. Pagpasok pa lang ni Karil sa kwarto ni Bryle ay bumungad na sa kanya ang madilim na paligid.
Pakapang hinanap niya ang switch ng ilaw at nang matagpuan yun ay agad na ini-on. Hindi ba sinabi ko nang ayoko ng maliwanag? Bulyo ng lalaking patihayang nakahiga sa ibabaw ng kama. Agad itong napatakip sa mga mata kaya wala itong kaalam-alam na siya ang pumasok. I told you to turn off the lights! Sigaw nito saka inalis ang kamay bago bumaling sa kanya. Sandali lang itong natigilan at muli ring bumalik ang malamig nitong mga titig na para bang hindi siya nito kilala. What are you doing here? Huminga ng malalim si Karil. I'll be your personal nurse from now on. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan nito. What? Stop! No. I said stop! I said no. Damn it! Bingi ka ba? Ay ikaw, bingi ka rin ba? Nang makalapit siya rito, bahagya niya itong kinutusan. Alam niyang labag yon sa patakaran, pero alam din niyang hindi naman magsusumbong ang lalaki. Gusto lang niya itong matauhan. What the? Why did you do that? Para matauhan ka. Walang kangiting-ngiting wika niya. Mariing nagdikit ang mga labi nito. At anong karapatan mo para sabihin sa akin ng bagay na yan? Dahil ikaw mismo ang pumili sa akin. Pumili? Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung nagkaroon ka rin ba ng amnesia. Pero ikaw tong makulit noon at nagmamatigas na ako ang future wife mo. So now, pangangatawanan ko na yon since wala rin namang problema sa mga magulang mo. In fact, they also told me that you're really planning to marry me. What? Wala akong sinabing ganyan. Gusto niyang kutusan tong muli, pero naisip niya pa rin ang kalagayan nito. Naiinis lang talaga siya dahil lumalabas na itinatanggi na nito ang mga sinabi noon, na kung kailan namang handa na siya, ito naman ang tila mawawala sa kanya. Para tuloy gusto niyang maiyak, nasasaktan siya. Ayan, pakipot pa kasi noon. Ano ka ngayon? Nag-ghost ka na nga, tinatanggi ka pa ngayon. Anang mapang-asar na tinig sa kanyang isip. Madali niyang ipinilig ang ulo at muling itinuon sa lalaki ang pansin. Wala? Talaga ba? Then ask your parents. Saka mo sabihin sa aking wala. At hindi rin kita paniniwalaan kahit itanggi mo pa ako ng ilang beses. Dahil hindi naman ako makikilala ng mga magulang mo kung hindi ka talaga sigurado sa mga sinasabi mo noon. Mariing wika niya. I don't really know what you're saying. Kaya kung wala ka nang sasabihin, makakalabas ka na. Meron pa. At ano naman yun? Gusto ko lang sabihin na hindi ako susuko kahit nag-ghost mo ako. Gusto ko sanang marinig ang paliwanag mo kung bakit hindi ka nagpaalam. Pero alam ko na rin naman ang sagot. Kaya tandaan mo na hindi kita susukuan kahit na kailan. And I know you know me. Alam mong hindi ako basta-basta umaatras sa kahit na anong hamon. Yun lang at tumalikod na siya. Pero bago siya humakbang paalis, muli niya itong nilingon. Babalik ako mamaya para pakainin ka at painumin ng gamot. And yes, kahit hindi mo gustong magpunta sa therapy, gagawin mo yon dahil sinabi ko. At wala akong pakialam kung buhatin pa kita pasakay ng wheelchair mo. Pagkasabi na yun ay tuluyan na siyang lumabas. Pagkalabas ni Karil ay napabuntong hininga na lamang si Bryle. Hindi niya gustong sigaw-sigawan ng babae at iparamdam ditong hindi ito mahalaga sa kanya. Pero ayaw kasi niyang makita nito ang sitwasyon niya. Subalit ano bang magagawa niya? Narinig na niya sa mga kwento ng kanyang ina na si Karel mismo ang nagdala sa kanya sa ospital. Nagulat pa nga siya nang malaman yon. At alam niya, wala mang sinasabi noon ng babae tungkol sa nararamdaman nito para sa kanya, pero daman niyang may progress naman siya noon. He knew that he had already captured her attention. At ang kahuli-hulihang bagay na gusto niyang mangyari ay ang pag-alalahanin ito. Kaya nga hindi niya ipinaalam sa babae ang desisyon niyang mag-volunteer sa Bicol dahil kumpiyansa siyang babalik muli at tutuparin na maging future wife niya ito. Babalik naman talaga ako, Karil. Hindi nga lang ganitong anyo. Malungkot niyang wika sa sarili. Nang mga sumunod na araw nga ay walang nagawa si Bryle kung hindi ang sundin si Karil, lalo pat may backer to, ang kanyang ina. Palaging magkakampi ang dalawa at pinagkakaisahan siya. Hindi na nga rin lumalabas ng bansa ang parents niya dahil nais na mga itong suportahan ng pagpapagaling niya. Ngayon nga ay nagtungo sila ng dalaga sa ospital para sa check-up at therapy niya. Talaga? Napakunod ang noon ni Bryle nang marinig ang excited na tinig na yun ni Karil sa labas ng nakabukas na therapy room. Pinagalaw niya ang kanyang electric wheelchair at sinilip kung sino ang kausap nito. Naku, hindi naman. Ikaw ha, puro ka bola. Anang babae na may paghakikik pang nalalaman habang kausap nito ang isang lalaking nurse. No, I'm not kidding. Kung gusto mo, ipapakita ko pa sa'yo mamaya.
Hindi pa naman nagsisimula ang therapy session ng pasyente mo, hindi ba? You could drop by at our lounge. Sabi ng lalaking kanina pa niya gustong burahin ang muka. Para itong asong ngiting-ngiti sa harap ni Karil. Sige, mamaya pupunta ako. Hindi ko naman alam na may tinatago ka palang galing. At in fairness, hindi ko agad napansin ha. Sus, nasa iba lang talaga ang atensyon mo kaya ganun. Kung noon ko pa pala sinap Miss Villanosa. Putol ni Bryle sa iba pang sasabihin ng lalaking nurse. Kahit sino yatang makaririnig sa kanya ay pangingindigan talaga dahil sa sobrang lamig ng kanyang tinig. Hindi kasi niya maitatangging nagsiselos siya. Yes, Mr. Harrison, may kailangan po kayo? Lumapit sa kanya si Karil. May kailangan? Of course. Gusto mo pa bang ipaalala ko sa'yo kung sino ako at kung anong trabaho mo? Pasupladong sagot niya na bahagya nitong ikinagulat. See, ako ang pasyente mo pero ibang taong pinabantayan mo. You're very responsible and unprofessional. Saan ka ba nila nakuha at ganyan ka kung magtrabaho? Nakita ni Bryle kung paano dumaan ang sakit sa mga mata ng dalaga. Pagkatapos, napalitan yun ng galit. Excuse me, Mr. Harrison. Alam ko ang ginagawa ko at hindi ako pabayang empleyado. You're still on my side kahit na nasa loob ka. Kaya wag na wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, sir. Diniinan pa nito ang huling sinabi. Karil. Singit ng lalaking kausap nito na ikinalingon nila rito. Alanganin itong umiti. Una na ako, tapos na ang break time. Kita na lang tayo mamaya. Walang magaganap na pagkikita because she's working for me. Understood? Wika ni Bryle bago pa nakasagot ang babae. Some other time na lang, Vin. Nakalimutan yata nitong pasyente ko na tao ang kausap niya at hindi niya kagayang magaspang pasabalat ng kalabaw ang pag-uugali. I could sue you for that, Miss Nurse. Malakas niyang wika. Then go! Go ahead, Mr. Harrison. Wala akong pakialam kung makulong man ako. Yan ay kung makukulong nga ako. Dahil sa ating dalawa, ikaw nga itong mahilig bumaluktot sa mga sinasabi. At sinasabi mo bang sinungaling ako? Bakit hindi ba? Hindi ba tama naman ako? You're a big liar, Mr. Harrison. Dapat nga hindi na ako nagpapaniwala pa sa'yo dahil lahat naman ng mga sinasabi mo walang kwenta. Si Bryle naman ang natigilan sa narinig. Siya naman ang tila tinamaan ng punyal sa dibdib. Dumaan ang mahabang katahimikan sa pagitan nila bago yun binasag ng kausap nito. Mauna na ako, Nurse Karil. Sige. Mabilis pa sa 4:00 nawala ito sa kanilang paningin. Pagkatapos, walang lingonang naglakad papasok ng therapy room si Karil. Idiot. You're a big idiot, Bryle. Kastigo niya sa sarili pagkaalis ng dalaga. Ano bang ginagawa mo? Ikaw ba talaga lalaking nangako sa kanya? Ang lalaking walang pakialam kung pagtawanan man ng iba dahil sa pagiging totoo sa sarili. You're not that man now, Bryle. Ibang-iba ka na. At kung hindi mo babaguhin ang sarili mo, kung hindi ka babalik sa dati, baka nga tuluyan nang mawala si Karil sa'yo. Sermon pa niya sa sarili. Hanggang sa makauwi sila ay wala silang imikang dalawa. Kaya naman para hindi na yun lumala pa ay gumawa siya ng paraan para pansinin din siya ng babae. Sinadyang lakasan ni Bryle ang kanyang tinig para marinig siya ni Karil. At hindi pa siya nakontento. Umalis siya sa pagkakaupo sa wheelchair at dahan-dahang ibinagsak ang sarili sa sahig ng kanyang silid. Eksakto namang bumukas ang pinto. Sir? Napahango sa kanyang tabi si Karil. Bitbit nito ang tray ng kanyang hapunan, na madali naman itong inilapag sa lamesa at dinaluhan siya. Don't, kaya ko to. Kunwari ay tanggi niya rito nang makitang aalalayan siya nito. Sa loob ng 3 linggong pagte-therapy niya ay may progress na naman siya. Hindi pa nga lang siya pwedeng maglakad-lakad dahil hindi pa fully healed ang kanyang hita. Kumbaga, he was just doing the beginner stage. Mahigpit na kumapit si Bryle sa gilid ng lamesa at doon kumuha ng lakas. Saka pinilit ang sariling tumayo. Oh God! Daing niya para mapansin ang katabi. Bakit pa kasi ang tigas ng ulo mo? Asik nito. I said don't touch me, Miss Nurse. Tigil niya rito nang makitang hahawakan siyang muli. Pero kunwari pa rin. Anong don't touch me ka dyan? Nakikita mo ba ang itsura mo sa salamin? Kailangan mo ng tulong ko. No, I don't need your help. Kaya ko sarili ko. Kaya? Ganyan ba ang kaya? Na hindi ka nga makatayo ng maayos? At nagulat nilang si Bryle nang walang sabi-sabing yakapin siya nito mula sa likuran para itayo. Pero mas binigatan pa niya ang sarili. Kaya ang ending, pareho silang natumba sa sahig. See,
Hindi mo ako kaya. Anya sa babae bago ito nilingon. Subalit sinasadya yata ng pagkakataon na kampihan siya dahil eksaktong naglanding ang mga labi niya rito. Nanlaki ang mga mata ni Karil at takma siyang itutulak, pero pinigilan niya ang kamay nito. Pagkatapos, mas pinalalim pa niya ang paghalik dito, hanggang sa maramdaman niya kusa na itong tumutugon. Bryle wanted to freeze that moment, but they both had a hard time breathing. Kaya ilang saglit pa ay dahan-dahan niya itong pinakawalan. Saka siya tuluyang humarap dito at masuyong hinaplos ang pisngi nito. I'm so sorry. Usal niya habang hindi hinihiwalayan ng tingin ang mga mata nito. I'm sorry for being an asshole. Sorry dahil ang inaalala ko lang naman ay mararamdaman mo. Sorry dahil hindi ko naisip na mas masasaktan ka pala dahil sa mga ginawa ko. Sorry kasi pinag-alala kita at sinungitan. Sorry if I ghosted you. Sorry talaga, Karil. Napakurap-kurap ito at kitang-kita niya kung paano nangilid ang mga luha nito. My parents are right. I am really planning to propose to you. Gusto talaga kitang maging asawa, Karil. I'm not playing around when I told you that I am your future. Because I'm going to make it happen. Kahit pahabang buhay akong manuyo sa'yo. But I guess, the right for me has passed. Kasi sa halip na mahalin mo ko, parang naiwala ko pa yun dahil sa pagiging loko-loko ko. At sa mga maling desisyon. Dagdag pa ni Brian na halata ang labis na pagsisisi. Malakas na napasinghot si Karil bago bahagyang hinampas ang dibdib ng kaharap. At sino namang may sabi sa iyong sumusuko na ako, na sinukuan na kita? Nakita niya ang pagtislap ng mga mata ng lalaki. Ibig mong sabihin, tuloy pa rin ang sinabi mo sa akin? Yes, seryoso ako sa mga sinabi ko, at hindi ko yun kailanman itatanggi o kalilimutan. Dahil deserve mong mahalin, Brian. Deserve ng puso mong sumisigaw noon pa man na tugunin ng puso ko. You deserve to be loved. At kung seryoso ka rin sa mga sinasabi mo ngayon, patunayan mo. Of course I am. Sandali. Nagpumilit itong bumangon, pero alam nitong hindi pa talaga nito kaya. Kaya naman bumaling to sa kanya. Napairap si Karil. Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi mo kailangan ng tulong ko. Tapos ngayon gaganyan-ganyan ka. Sorry na nga, diba? Nag-sorry na ako sa'yo kanina. Bakit parang tunog demanding ka? Hindi Kailan ba ako naging demanding? Napakamaunawain ko nga eh. Ni minsan, hindi kita pinilit. Talaga? Hindi ka naman ganyan nung umpisa. Parang sa natatandaan ko, ang kulit mo. Napakamot ito sa noo. Oo na, makulit na ako pero tutulungan mo ba ako o hindi? Ito na po, sir. Demanding talaga. Tumayo si Karil at tinulungan ng lalaking makasakay muli sa wheelchair nito. Wait here. Anito bago pinaandar ang wheelchair at nagtungo sa closet nito. May narinig siyang binuksan nito roon. Pagkaway lumabas din kaagad at muling bumalik sa kanyang tabi. This is not the proposal I have in mind. Hindi ganito ang plano ko. Pero hinihingi ng pagkakataon. At ayokong maagaw ka pa ng iba sa akin kapag nagbagal-bagalan pa ako. Now, Karil Villanosa. Do you want to walk alongside with me forever? Yun ay kapag gumaling na ako. Hirit pa nito. Doon niya natantong bumalik na nga sa sarili nito ang lalaki. Bakit naman proposal ka agad? Ni hindi pa nga tayo. Kunwari iangil niya, pero sa loob ay kilig na kilig. Hindi pa ba? Akala ko kasi mula nung dumating ka rito, tayo na. Kasi kung makautos ka sa akin, wagas, daig mo pa si mami. Gusto ko na nga lang isipin na iba ka na sa babaeng minahal ko noon. Parang mas naging dragon ka pa eh. Anong sinabi mo? Kasi naman, kung pagtulungan niyo ako ni mami, parang mag-asawa na tayo. Kaya heto, tutuparin ko na ang pangarap mo. Abat, ang lakas na naman ng hangin. Kumapit ka kasi baka madala ka. Baka nakakalimutan mong may kasalanan ka pa sa akin. Mahal ba yung nanggo-ghost ha? Sorry na nga po. Ayoko kasing mag-alala ka kaya hindi na ako nagpaalam. Hindi mo ba alam na combat medic ako at reservist din? Kaya bakit hindi kita uunawain kung gusto mo makatulong sa bayan? I know, pero nagkamali nga ako ng desisyon. Hindi mo pa ba ako kayang patawarin? Fine, isipin mo nang marupok ako. Pero sige, pinapatawad na kita. Pero sa oras na umulit ka na naman namang ghost, magkalimutan na tayo, Bryle. Hindi na mauulit ang maling desisyon ko na yon, sweetheart. Dahil magpapakasal na tayo. Tanggap mo ba ako kahit pilay na ako habang buhay? Sira, makakalakad ka pa, huwag kang OA. Ito naman, napaka-dragona. What if lang naman po?
Siyempre, tanggap po kita. Ako magiging saklay mo, Bryle. Kaya lang, baka magsawa ka kakaalaga sa akin. Talagang magsasawa ako kung hindi ka pa tumigil kakadrama dyan. Okay na nga po, di ba? Tanggap kita, nakakalakad ka man o hindi. Bakit? Mahal mo na ba ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi pa ba obvious? Alam mo bang dapat nasa misyon ako? Pero dahil mahal kita, mas pinili kong alagaan ka. Kung ganun, dapat na talaga kitang pakasalan. Mahal ko ang bayan, pero hindi na ako papayag na pakawalan pa kita. Alam kong matapang ka, Karil. Pero ayokong mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Kaya gusto kong pumirmi ka na lang dito sa tabi ko. Pakasal na tayo Kahit para kang si Gabriela silang, love na love kita. Naningkit ang kanyang mga mata bago ito tinalikuran. Teka, Karil, saan ka pupunta? Nagpo-propose yung tao May nagpo-propose bang ganyan? Umayos ka kung ayaw mong sumapi sa akin si Gabriela silang. Saka, nasa ng singsing mo? Heto na po. Umikot ito para magkaharap sila. Pagtigil nito, nakita niyang dinukot nito sa bulsa ng suot nitong short ang isang itim na kaheta at binuksan yon. Nang tumambad kay Karil ang laman niyon, napasinghap siya ng malakas. Will you marry me, Karil Villanosa? Will you be my partner in crime from now on? Teka, hindi ba? Napatingin siya sa mga mata ng lalaking hindi na yata mawawala ang kakaibang kislap. Yes, this is my family's heirloom. Kaya alam ni Mommy at Daddy kasi humingi ako ng permiso sa kanila para ibigay ito sa'yo. Noong una, hindi ko pa sinasabi sa kanila ang katauhan mo. Kasi nga hindi pa rin naman ako sigurado. There's a slight feeling inside of me that doubts about our future. Na baka nga mali naman ang prediction ko. But then, hindi naman nila to ibibigay nang hindi ko sinasabi sa kanila kung sino ka. Kaya sumugal na ako. At ngayon wala nang atrasan pa. Kinuha nito ang singsing na hawig ng singsing ni Princess Kate na mula pa sa late mother-in-law nitong si Princess Diana. Ang pagkakaiba nga lang ng dalawa, kulay pulang diamond at hindi sapphire ang batong naroon. Karil? Untag ni Bryle sa kanya. Of course, yes. Baka kasi makawala ka pa. Hindi ako makakawala, sweetheart. Naka-wheelchair nga ako, di ba? Napahalakak ito habang isinusuot ang singsing sa daliri niya. Pagkatapos niyon, siya na ang yumukod at ginawaran ito ng napakatamis na halik sa mga labi. I love you, Karil. Anito nang maghiwalay sila. I love you too. And now this is real. Hindi na lang to kagaya ng roleplay natin noon sa first aid training sa kumpanya mo. Yeah. At kapag magaling na ako, diretso na agad tayo sa simbahan. Baka kasi maibitin ako ng mga kuya mo kapag hindi ako tumupad sa usapan namin. Siya naman ang natawa. Ano bang usapan meron kayo at parang napakarami yata? Secret. That's for boys only. Tinaasan ni Karil ng kilay ang lalaki. Ganon? Di magpakasal ka mag-isa mo? Sweetheart naman, hindi na mabiro. Saka ako nasasabihin. Sa ngayon, me and you time muna, okay? Hinila siya nito pakandong sa mga hita nito. Pero sa may gilid lang siya ng wheelchair nito na upo habang nakaalalay ang mga paa niya sa sahig. Hindi ka pa magaling kaya hindi pa pwede ang sinasabi mo. Sabi ko nga, hintayin mong gumaling ako at araw-araw kitang kakandungin at bubuhatin. Thank you for staying with me, Karil. I promise na mula ngayon, babawi ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Mula noon, nagpatuloy ang magandang samahan nila ni Bryle bilang magkasintahan. Hanggang sa wakas ay gumaling na ito. At gaya ng sinabi nito, agad silang nagpakasal dahil sa loob ng 6 na buwan habang nagtitherapy ito ay inihahanda na rin nila ang lahat. 1 taon lang din ang ipinaghintay nila at biniyayaan din agad sila ng kambal na anak na lalaki. That was the beginning of their happily ever after. Hindi na bumalik bilang nurse ng St. Patrick si Karil. Hindi na rin siya pinayagan ni Bryle na mag-volunteer muli bilang combat medic at reservist. Takot itong baka mapasuong siya sa delikadong misyon. Pero patuloy siyang naglilingkod sa Red Cross bilang volunteer. Bukod doon ay focus na lang siya sa kanilang pamilya ni Bryle. At ang kanya namang asawa, ipinagpatuloy ang pamumuno sa kumpanya ng pamilya nito. Hindi na ito muling bumalik bilang Army Reservist. Pero tinupad naman nito ang pangakong maglilingkod sa bayan sa paraang alam at kaya nito. Hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa bawat desisyong may malasakit sa kapwa. Love is really unpredictable. It doesn't always come with a label or a perfect beginning. Minsan, dumarating ito ng tahimik, unexpected, undeniable, and at times,
at the very first glance. At kahit paghiwalayin kayo ng panahon, ng trauma o ng sarili niyong takot, when it's real and honest, it will find its way to endure. Because that's the power of love. It's not easy, but in the end, it's always about choosing what's true, what's brave, and what's worth it. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.